executive clemency to Joseph Ejercito Estrada. He is hereby restored to his civil and political rights. Dumating na yung panahon na i-release siya. Maumpisahan na yung pagtutulong-tulong imbis na lagi na lang hidwaan. Ang message never mind. Kasi pag nakumbik ka, pardon naman ka namin. Upon acceptance of this pardon by Joseph Ejercito Estrada, this pardon shall take effect. Biglang pinatawag ng Malacanang ang media kaninang hapon para i-anunsyo ang paggawad ng executive clemency kay dating Pangulong Estrada. Pero biglaan man ang anunsyo, ayon kay DILG Secretary Ronaldo Puno, isa raw sa pinakamahirap na desisyong ginawa ni Pangulo Arroyo ang paggawad ng pardon kay ERAP. Saksi si Ralph Guzman. In view hereof, and pursuant to the authority conferred upon me by the Constitution, I hereby grant executive clemency to Joseph Ejercito Estrada, convicted by the Sandigan Bayan of plunder and imposed a penalty of reclusion perpetua. He is hereby restored to his civil and political rights. 3 araw lang matapos humingi ng pardon, hindi na nag-aksaya ng panahon ng Malacanang at agad nang ginawaran ng executive clemency si dating Pangulong Joseph Estrada na nahatulang guilty sa kasong pandarambong. Tinukoy ng pardon ang edad ni ERAP na 70 at ang polisiya ng administrasyon na nagpapalaya sa mga presong umabot sa ganitong edad. Isinaalang-alang din ng palasyo ang pagkakakulong ni ERAP ng 6.5 taon. Pati na rin ang pahayag ni ERAP na hindi na siya tatakbo sa anumang elected position sa gobyerno. Mabuting ilagay natin kasi mapapakita dyan yung positibo naman na intention din ng dating Pangulong Estrada na kung may restoration siya of full of civil and political rights, na hindi panggugulo yung nasa isip kundi talagang pagkakaisa. Hindi naman nabanggit ang kalagayan ng ina ni ERAP na si Doña Mary Ejercito na isa sa dinahilan ni ERAP sa sulat na ipinadala ng kanyang kampo sa Malacanang para humiling ng pardon. Pero nilinaw ni Puno, conditional pardon ang ibinigay. Kailangan pa rin kasing ibalik ni ERAP sa gobyerno ang pera sa Jose Velarde account at ang Boracay Mansion. Umaasa naman si Puno na kapag tinanggap na ni ERAP ang pardon, magiging hudyat na ito ng reconciliation. Na hindi ibig sabihin na sila yung magiging magkabarkada pagkatapos nito, no? Pero sa tingin ko, yung nangyari ngayon ay magiging hudyat na talaga para bumaba na yung sobrang hidwaan sa politika. No? Ang pardon kay ERAP daw ang isa sa pinakamahirap na desisyong ginawa ng Pangulong Arroyo. Gumamit daw ng in-house survey ang palasyo at sumangguni rin sa mga survey mula sa SWS at Pulse Asia para malaman ang pulso ng publiko. After the frowns that we were seeing earlier, you know, yung mga problemadong itsura, no, because of the obvious size of the problem, in the end, I think she was very much at peace with the decision that she arrived at. Alas 9 ng umaga, inaasahang pupunta ng Tanay si Puno para ibigay ang dokumento ng pardon. Pag pumayag si ERAP, ipapadala ito sa Sandigan Bayan. Kapag aprobado na rin ng Sandigan Bayan, balik Tanay si Puno para tuluyan ang palayain ang dating Pangulo. Ralph Guzman ang inyong saksi. Mga kapuso, meron po tayong sariwang balita mula sa Malacanang, kaugnay pa rin ng kaanunsyo lamang na pagbibigay ni Pangulong Arroyo ng executive clemency kay dating Pangulong Joseph Estrada. Nandun po live sa palasyo si Ralph Guzman. Ralph? Mike, hawak ko na nga mismo sa aking kamay ngayon ang mismong papel na ipinalabas ng palasyo kanina lamang pasado alas 5 ng hapon. Para sa mga kabubukas lamang ng kanilang mga TV sets, inanunsyo na nga tuluyan ng palasyo ang pagbibigay ng executive clemency o pardon kay dating Pangulong Joseph Estrada na hinatulan ng guilty sa kasong plunder noong September 12. Narito po ang sariwa na update sa pagbasa ni Press Secretary Ignacio Bunye sa pardon para sa dating Pangulo. In view hereof, and pursuant to the authority conferred upon me by the Constitution, I hereby grant
executive clemency to Joseph Ejercito Estrada, convicted by the Sandigan Bayan of plunder and imposed a penalty of reclusion perpetua. He is hereby restored to his civil and political rights. The forfeitures imposed by the Sandigan Bayan remain in force and in full, including all writs and processes issued by the Sandigan Bayan in pursuance hereof, except for the bank accounts he owned before his tenure as president. Upon acceptance of this pardon by Joseph Ejercito Estrada, this pardon shall take effect. Kahit nilinaw ni Bunye na hindi naging konsiderasyon ang kondisyon ng ina ng dating Pangulo. Hindi raw kasi ito sapat na legal basis. Pero ang naging basihan daw ay ang mga sumusunod. Una, ang edad ni Erap na 70. May polisiya kasi ang administrasyon tungkol sa pagpapalaya ng mga inmates na umaabot sa ganitong edad. 6.5 taon na ring nakakulong si Erap. Tinukoy din ang pahayag ni Erap na hindi na ito tatakbo para sa anumang pwesto sa gobyerno. Pumayag ang Pangulo na ibalik ang kanyang civil and political rights na binawi ng Sandigan Bayan. Pero sinabi ni Bunye na kahit may pardon na, kailangan pa ring ibalik ang pera at ari-arian na pinababawi ng Sandigan Bayan sa hatol nito. Kasama rito ang Jose Velarde account at ang Boracay Mansion. Matagal na ring sinasabi ng palasyo na tanging ang Pangulo lamang sa bisa ng kanyang kapangyarihan sa saligang batas ang may kapangyarihan na magbigay ng pardon o executive clemency. Tinanong rin namin si Bunye sa kanyang reaksyon sa pagtuton ng ilang sektor at personalidad sa pagbibigay ng maagang pardon kay dating Pangulong Erap. Kasama na rito si dating Governor Chit Singson at dating Pangulong Fidel Ramos. That the President has considered all factors and all circumstances, and she is fully convinced that this pardon is in order, given the circumstances which was stated in the whereas clauses. At yan ang pinakasariwang balita mula rito sa Malacanang. Balik sa inyo, Mike. Mark, bukod kay Secretary Bunye at kay Secretary Puno o Ralph, sino pang mga ibang mga miyembro ng gabinete o di kaya yung mga tingkapayo ni Pangulong Arroyo ang nagdatingan dyan sa Malacanang? Mike, sa ngayon, nung nag-anunsyo kaninang alas 5:30 ng hapon, tanging si Press Secretary Ignacio Bunye lamang ang nandito sa palasyo nung ginawa yung pag-aanunsyo. Bagamat kanina nga ay nakausap natin si DILG Secretary Ronaldo Puno, pero pagkatapos na ito ng mismong pag-aanunsyo ng Pangulo. Mike? Maraming salamat, Ralph Guzman, nakatutok live mula sa Malacanang.